Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for April 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And also, if you are interested in private readings, naka 30% discount tayo. So, you can book for a private reading. Meron tayong link sa description at sa pinned comment. So, yung ating discount ay hanggang March 20 lang. Ayan, 2024. So, let's see, Libra, what's up with you ngayong April? Ano yung parating sa inyo ngayong April 2024? Okay. Series, nurture. Taking care of yourself, taking care of your family's needs. May mga alagaan kayo asikasuhin. You also have Pluto, rebirth. So, transformation, major change, endings and new beginnings rin ito. You also have symbiosis, trine, sextile. So, merong working with other people, collaboration, maaring meron ding tutulong sa'yo sa mga pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo. This can be sa relationship, sa career mo, or sa business. So, it's like a brand new you. Parang i-reinvent mo ang iyong sarili ngayong April. Yung iba sa physical appearance nyo, meron kayong i-enhance, maaring sa hairstyle, sa styling ninyo, sa paraan ng pananamit ninyo. Yan, mas lalo nyong i-improve ang inyong mga sarili. Maaring merong tao na nag-i-inspire sa inyo na i-reinvent ang inyong sarili. New version, oo. Parang glow up, ganyan. Okay, let's see your overall energy for April. You have the High Priestess. So much wisdom and instinct. Oy, okay, you have the Emperor. So energy ng Pisces and Aries. Maaring lalo kayong magiging spiritually connected or spiritually inclined ngayong April. Maaring meron kayong mga pag-aaralan, meron kayong tutuklasin pa, deeper level of yourself, no? Some of you, maaring meron kayong mga plans of starting your own business or mas lalo nyong palalawakin ang inyong negosyo. So, let's see your challenge. Ano yung challenge? You have the 9 of Pentacles and the Ace of Swords. So, as a challenge, no, may mga gusto kayong gawin on your own na tipong mag-isa lang kayo. Pero kailangan nyo kasi ng tulong. So, maaring maging challenging sa inyo kung meron kayong mga ipupursue na bagay sa buhay nyo na mag-isa lang kayo. So, mga kailangan talaga yan ng tulong, assistance from others, support from others. Sabi nga okay lang naman na humingi ng tulong sa iba. Oo, kasi hindi naman pwedeng lagi lang tayo yung bigay ng tulong sa iba. So, always, kumbaga, it's okay to accept help from others. Lalo na kung for the benefit of mas nakararami, no? Para sa benepisyo ng mas nakararami. Some of you naman, maaring merong financial challenges pagdating sa career nyo or sa business ninyo. Pero yung challenge na yon, mas lalo kayong macha-challenge, no? Yung challenge, lalo kayong macha-challenge na pagbutihin pa. Kasi yung inyong critical thinking, no, yung pag-iisip ng mga solusyon sa problema, mas lalong nahahasa. So, you are gaining more wisdom through that challenge. Kumbaga, let's say for example, merong nagkaroon ng kakulungan sa pera, no? And syempre, may isip tayong paraan kung paano pa mag-generate ng income. Kumbaga, you will be pushed outside of your comfort zone. Kumbaga, mas marami kang may isip na idea, no? Pwedeng, magtitinda ka or meron ka munang ibebentang mga gamit para makapagsimula
ng isang negosyo, yung mga ganon. So, you'll never know kasi kung ano yung magiging resulta nun for you, na dun ka pala mas mapapaunlad. So, it's like reinventing and trying new things using your resources. Kung ano lang yung meron ka ngayon. Let's see your opportunity. Ano yung opportunity? You have the Six of Pentacles. Meron talagang tulong, no? Don't worry kung sa tingin ninyo medyo kinukulang kayo sa resources. As long as open kayo sa pagtanggap ng tulong galing sa iba, there's nothing wrong with that. Andito naman tayong lahat para tumulong sa isa't isa kung sino yung merong may kakayanan na tumulong. And of course, pag ikaw naman yung pag meron namang ibang nangailangan, ikaw meron ka ring opportunity na tumulong sa iba. So I see you also helping other people. So kumbaga hindi lang ikaw yung tutulong, ikaw rin ay tutulungan. You also have the Page of Swords. So maaring you have the opportunity to learn a new skill, no? Meron kang matututunan na bagong kaalaman na pwedeng magpaunlad sa'yo in the future. Let's say, for example, interesado ka sa design, graphic design, tapos inaral mo siya, pwedeng nag-enroll ka sa isang short course o sariling sikap, no? And yun na yung, nung nalaman mo na, nagamay mo na, nag-offer ka ng graphic design services. So, yun ay pwede mo ng sideline or extra income na trabaho, no? And in the future, who knows, baka maging mo na yun, full-time career or full-time job mo na, diba? So, let's see your blessing. You have the King of Cups and the Four of Wands. Oh, a celebration. I'm sensing someone na uuwi from abroad. Oo, yung maaring father mo or asawa mo, na uuwi galing abroad, or someone like a head of the family na uuwi. So, magkakaroon ng reunion, merong celebration with the family. Some of you naman merong makakabili ng ng bahay or lupain, no? Pwedeng ikaw to or a family member na close sa'yo na syempre somehow may epekto rin naman sa'yo. So, there's a lot of celebration. Merong accomplishment dito. Yung iba, merong vacation sa isang place na tahimik and parang beach, ganyan. Private resort. Okay, let's see ano pa. Person of Earth. You are going to be more grounded. Yes, prosperous. Focus on your material wealth, material, yung mga material na bagay na alam mong pwede mong payabungin. O, diba? Ang lalim nun. Paunla rin. May mga choices kang kailangang gawin. Maaring may mga opportunities na darating sa'yo ngayong April na mangangailangan ka na pumili kung alin doon. Kasi syempre, hindi naman yan lahat pwede natin gawin ng sabay-sabay. So, kumbaga, kung ano lang yung sa tingin mo na magiging best at the moment na gawin mo, then yun yung pipiliin mo. Meron ding update or message na matatanggap ka galing sa mga in-applyan mo or anything na kailangan ng update through messages or calls. Pwedeng may matatanggap kang tawag. Yung iba merong loan, especially home loan. Oo, bahay na ni-loan na makaka-receive ka na ng update tungkol doon. Yung iba sa inyo ma-approve. Oo. Let's see, ano pa. Libra. For Libra ngayong April. You have the 11th house. May Jupiter dito. Jupiter is the planet of abundance, good luck. You also have Leo energy, 11th house. Meron ditong fame. Oo, kung kayo nasa social media, maaring isa ito sa extra income ninyo, content creator kayo. So, you will be recognized. Merong certain following, pwedeng mag-grow yung followers mo at mag-open up yun ng mas maraming opportunities sa'yo moving forward. Don't seek anyone's approval. So, this is also
parang pagtitiwala mo sa sarili mong decision. Na yes, merong mga pagkakataon na kailangan natin ng advice from others, but at the end of the day, ikaw pa rin naman ang magdidesisyon para sa sarili mo. And of course, I think hindi ka na masyadong magpapadala or magpapaapekto sa opinion ng iba. Start a revolution. So, maninindigan ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo, para magkaroon ka ng freedom, no, to do the things that you want to do, na hindi ka na magpapadala sa mga sinasabi ng iba. Importante sa'yo what you want to do, what you want to achieve. Okay? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye!